Ang message ngayon, tatlo ang magiging ang magiging recipient. Tayo as individuals, apat pala. As individuals, as a family, as a church, and as a nation. Even as we continue with our series in the Book of Ruth, Finding God in the Ordinary, ang prayer natin ngayon is that as individuals and as a family and as a church and as a nation or even a city, that we will glean something from the message this morning. Alright, so thank you sa ating mga Life Kids teachers. Salamat sa kanilang continued commitment. Thank you din sa ating worship team at salamat sa lahat ng Life Journey family. Pray tayo ulit. Panginoon Diyos, salamat po sa message ngayon. Let this message speak to each one of us. And in every generation, Lord God, that this message, so God, come through and settle among us. And let your word today take action so that we can live it out for the glory of your name and for the benefit of the nation. In Jesus' name, amen. Have you ever asked yourself na sana pag nakita mo isang family na sana ganon kami noon, ay ganon kami. O kaya pag nakakita ka ng mga kakilala mo, sana ganyan ako, parang wala yata silang problema. Nasubukan niyo na ba yun? Yung mga nasa online. Lalo na pag nakita niya sa social media, wow, ang saya nila, laging kumakain. Tapos parang kompleto lagi sila. Pag pumunta sa church, as a family, sana kami ganun din. Have you ever thought about something like that? Sana ako ganun. Para to, papakita ko, may picture ng family namin. Sorry Sunny, hindi ka nakasama dyan. Basta nakuha ko lang yan. Yung hindi nakakilala sa amin, pag nakita yung picture na yan, wow, ang saya naman ng Mukada family. Ang ganda pa ng location, ano? Siguro, buti pa sila. Walang problema. Yung hindi nakakilala sa amin. Lalo na yung hindi kami nakilala kung paano kami dumaan sa ganito. Those who know us, kasi yung nakita nyo sa picture, yun ang chapter namin nung nakunan yung picture na yan. Pero how about yung previous chapters ng buhay namin? How about yung private sacrifices that we went through? And also, how about yung chapter that we were overcoming insecurities? Hindi yun, kung makikita lang natin yung chapter na ngayon na nakikita natin, then pwedeng sabihin na, ay, sana ganun katulad, sana kami. But if people will only know that we go through those experiences, mga issues sa buhay, and probably hindi lang kami, we also encountered some kind of heartbreaking losses. So, once again, when we are in our chapters, sa ngayon, at mukhang magandang itsura, maganda na wag tayong magtuldok na, ay, siguro okay na sila, settled na, or siguro lagi silang masaya. Pero katulad ng karanasan ng bawat family or individuals o kahit ng isang church or isang bansa, meron tayong mga ganyang chapters. And also, there are times that we experience some spiritual doubt. May tanong tayo, si God ba ay buhay sa akin as a person, as a family? Si Lord ba ay nasa aming family? Or even a church or a community, is God really blessing us? Kaya mga kaibigan, yung katulad ng buhay ni Ruth, if you remember when we started the message a few Sundays ago, mamaya daanan natin yun, no? Basta isang principle na natutunan natin so far from this message, from this series, is that here, the decisions you make today will determine the story you tell tomorrow. Amen ba? Kung ano yung gusto natin makitang chapter sa buhay natin, it is determined by the decisions we make today in this particular chapter.
Kung anong gusto natin makita sa chapter natin 1 year from now or 5 years from now, it will be determined by the decisions or even decision that we are making today. So let's go back. Ako po si Ano muna si Gael. Gustong agawan si Levi sa pagiging teke. Gael, not yet. Hindi pa itong chapter mo. Speaking about chapters, Gael, yung nanay ni Gael, pakikuha mo na, hindi pa chapter ni Gael ngayon dun sa harapan ng tech. May kanya ka tayong chapter. Si Ruth, thanks be to God, she decided to make a decision that will determine what's going to happen in her future. And actually, may effect yun sa future natin ngayon. As you will see in this message today, we'll be reminded that this decision of Ruth has a tremendous benefit for us today. Ganon katindi, as you will see later. And of course, during the preaching of Brother Edel, si Ruth, hindi pala automatic na nag-decide siya na mag-join siya kay God, na sweet lahat. Actually, naranasan niya ang bitterness, but the good thing is, with God in our lives, we can experience God's sweetness even during bitterness. So that was what we learned a few Sundays ago. And last Sunday, we found out that God has already given us a picture of what can happen when we trust God. In the Old Testament, ginamit na picture ng Panginoon Diyos si Boaz as someone who can provide security and salvation for the family. So ito, we found that out even during the preaching of Brother Edel, and last Sunday, lalo natin napagdiinan ito. Thanks be to God for the kinsman redeemer, and for us today sa New Testament, we thank God for Jesus because He is the ultimate redeemer of all. All right. So, this morning, we are going to continue with our adventure with the Word of God. Katulad ng sinimbalan ko kanina, how we wish that we can be like that person o ganyan, pero when we found out na may pinagdaanan pala, may series of chapters, then we will appreciate yung presence ni God. Kaya ang ating gagawin ngayon is, anong tanong ngayon? Are you looking forward to another chapter of your life? Are you in a place right now wherein you are not really sure if this is the life that God wanted you to have? We go through some series of journeying. Sometimes we find ourselves, mukhang okay na yata ito. But then, after a week or after a day or two, you will realize na mukhang hindi pa ito yung pinipare ni Lord para sa akin. So, probably like you and me, or we can think about the church, we can think about our nation, are we looking forward to another chapter, a new chapter that God has prepared for us? So ito yung join me in going through the message today. Basahin muna natin itong Ruth chapter 3 verse 12 to 13. Ito yung last week, para maano natin, saan ba tayo nang galing last week? So sabi ni Boaz, di ba yung love story na nabuo na between Boaz and Ruth, because Ruth finally realized na this is the blessing that God wants her to have. And so she decided to be more proactive. So siya na mismo nagpahiwatig kay Boaz na, Boaz, I am willing, I am ready to cross over from just a mere tagasunod ng mga naiwang na ani. But I am ready to cross over to be a child of God. And so, si Boaz, nagpakita rin, yes, sige, I will be your kinsman redeemer, but there is some kind of suspense. Because Boaz said, although it is true that I am a guardian redeemer of our family,
there is another who is more closely related than I. Stay here for the night and in the morning, and if he wants to do his duty as your guardian redeemer, good, let him redeem you. But if he is not willing, as surely as the Lord lives, I will do it. So napansin niyo mga kaibigan, mga kapatid, parang sa buhay din natin, parang okay na yata, pero teka, merong konting twist. So ito yung ano ngayon. If you remember, si Naomi gumawa ng plano, and then Ruth also came up with a plan, and now this is the continuation of Boaz going through, obeying with God, how to implement God's plan. So ito na ngayon, Boaz is about to make a choice for the next chapter of his life. So choosing your next chapter. As you can see, as we go on, makikita ngayon si Boaz na parang yung nangyari din kay Naomi at kay Ruth. Kailangan niya ng providence ng Panginoon Diyos. Kailangan niya yung planning at kailangan niya ng panalangin. So ang isasahin natin ngayon, tingnan natin, the providence of God. If you recall, when we started this message, the book of Ruth records no miracles, it has no supernatural visitations, walang anghel na nagpakita, walang mga divine revelations, walang nagprophesy. But the entire book of Ruth is a great story about death, loss, grief, and widows. But yet throughout the book, you will see the hand of God at work in miraculous, supernatural, and divine ways to redeem. Pag sinabing redeem, yung ibabalik ng Panginoon Diyos yung dapat na para sa mga anak niya. So, talking about providence, how do we define providence? Let's define it something like this from the Word of God. The providence of God is when God uses natural circumstances to bring about His supernatural will. As I mentioned earlier, wala ditong mga kagimbal-gimbal na mga nangyari, pero halatang-halata ang presensya ng Panginoon Diyos. So ito ngayon sinatawag na providence, the providence of the Lord. I'd like to invite you that as you listen to this message, think about those times when God, in His providential manner, was really alive in your life and in your family. So let's go to Ruth chapter 4 verse 1 and dive into the adventure today with the Word. Let's read together. Boaz went to the town gate. Pause muna. Ano ba yung town gate? In the Old Testament times, the town gate is like the city hall. Or kung sa barangay, parang yung barangay hall. It is a place in that particular community where the community authorities are there. Yung mga wise na mga tao, yung mga merong kakayahang mag-lead. So, Boaz went to the town gate. Remember, ang kailangan na mangyari kay Boaz, makausap niya yung isang mas qualified sa kanya na maging kinsman redeemer. So, balikan lang natin, ano? Nandun tayo sa ganong suspense. Para matuloy na si Ruth ay ma-save. Para si Ruth ay merong kinsman redeemer, kailangan makausap ni Boaz yung isang mas malapit sa family ng husband ni Naomi. Kasi sa panahon natin, ang tawag doon siya yung merong the right to first refusal. Alright? You're following me? Kasi pag hindi ginawa ni Boaz ito, matetechnical sila, kahit napakasalan niya si Ruth, mababaliwala yung kanyang pagpapakita ng magandang loob. Ayon sa batas ng Old Testament times, kailangan yung pinakamalapit na kamag-anak, siya muna ang mag-decide kung gagawin niya, ipo-fulfill niya ang kanyang pagiging kinsman redeemer, kung hindi, yung next in line na. So, can you see now the importance of what is happening right now? So, Boaz went to the town gate and took a seat there. Just then, the family redeemer he had mentioned came by.
So nakita nyo dito, para bang tumambay si Boaz kasi di niya alam kung saan makikita itong taong ito. And then, just then, this man he was mentioning about came by. Ano, swerte o providence ni Lord? Kasi pag wala kang Panginoon Diyos, ay, ang swerte naman. Tumambay lang ako, nandiyan na yung kailangan. Pero tayo nakakilala sa Panginoong Diyos, hindi yon swerte. Providence by the Lord. Sa dami ng kanyang pupuntahan, at sa dami ng araw, kung kailan nandun si Boaz sa town gate, doon naman pumunta yung mamang ito. And so, Boaz called out to him, "Come over here and sit down, friend. I want to talk to you." Life Journey family, this is very rich. Itong passage lang na to. I want to point out sa inyo yung meron naka-underline. There are two things that are very interesting here and significant sa ating makukuha ngayon sa salita ng Diyos. Yung una, yung word na friend. Yung Hebrew ng friend na to is this: ploni alimony. It's an expression. Kung literal na ita-translate, ang ibig sabihin ng friend dito, yung ploni alimony, is Mr. No Name. A man with no name. So parang ginawa ni Boaz, Mr. Man with no name, come here. Come here, I want to talk to you. Later on, you will realize kung bakit hindi inayaan ng salita ng Diyos na makuha ang pangalan ng mamang ito. So, si Boaz was there. Mr. No Name, come here. I have something to tell you. I have something to tell you. I have something to tell you. And then another word is this, yung just then. Kanina nabanggit ko na ito. Just then. So, for all believers of the living God, we can always trust God with His providential character. Walang swerte, walang random. God is always at work, and we just have to be there in His presence at the right time, at the right place, and then God will make a move, and we are there. Eksakto lang. Talking more about the providence of God. Medyo gusto kong diinan ito ngayon. Yung mga Hebrews, yung mga Jewish people, meron silang tinatawag na hasgatsa pratis. Ito yung tinatawag na providence ni Lord. Jewish people, alam nila to. They were trained to realize and always acknowledge the providence of God. So, the providence of God is like reading Hebrew. Don't you know that when you read the Hebrew language, you begin from the end to the beginning? You read backwards. Ganon yun. Isn't it interesting? Kasi sa buhay natin, mas magiging kampante tayo at meron tayong assurance ng pagmamahal ng Panginoon Diyos at kanyang providence when we start where we are right now and then go back saan ko na-encounter ang Panginoon Diyos. So I'm going to show you this. Ito ngayon, doon sa red na marker, nandun ka ngayon. Pero punta tayo kay Ruth muna. Kay Ruth muna to. Remember, backwards tayo. Balikan natin yung nangyari kay Ruth sa ating preaching series. Nung siya ay nasa Bethlehem na, siya ay, pagdating niya doon, na-realize ni Ruth na broke pala siya. Broke, as in, wala siyang pera, wala siyang magawa, and then broken pa. Pero, na-experience ng sweetness ni Lord sa bitterness doon, habang nasa Bethlehem. And before that, God has given her enough faith to take that step out of her comfort zone sa Moab and decided to go to Bethlehem. So makikita natin yung galaw ng Panginoon Diyos. If we go back further, makikita natin that it's despite the tragedy and the sudden demise of her husband, pati na rin yung kanyang brother-in-law, still God was alive
in her presence through Naomi. So in Moab, kahit doon sa lugar na unlikely na ma-experience ang Panginoon Diyos, si Ruth ay nakakarinig sa Panginoon Diyos through her mother-in-law. So makikita natin mga kapatid, ano? So I'd like you to think about also your life when you go back. For example, ako na lang, personal. Last month, nandito sina Brother Ruel at Sister Minda, di ba? I told you about the testimony. Buti na lang, just then, somewhere in early 1996, Flora and I were looking or trying to find out, we were inquiring about real estate properties. Kasi nasa business pa kami noon, pero Christian na kami. Parang interesado kami mag-inquire, saan kaya ang pwede mag-invest ng lupa at eventually bahay. Just then, yung real estate agency na pinuntahan namin, pinakilala ngayon si Brother Ruel at si Sister Minda. Now, atras pa kami ng konti. While we were having business, every now and then, there would be some clients or customers who would visit my office at mag-inquire sila tungkol sa Xerox machines, and then we would find out na sila pala ay Christians. So ang mangyayari, mapag-usapan namin tungkol kay Lord. Tapos ipagpe-pray ako. Lalo na pag nalaman nila na many years ago, nung nasa Makati pa ako, na-encounter ko ang Panginoon Diyos during invitations made by friends and co-workers. Because it so happened, just then, that when I was working in Makati, I had several co-workers that were believers of the Lord Jesus Christ. And hindi sila nagsasawa na imbitahin ako. It so happened, just then, parang si boss, I had a batchmate during college that I found out that she is also working in the company where I was working in Makati. And it so happened, just then. Kaya walang kung titingnan na ngayon, providential talaga, hindi yung random, It so happened that this schoolmate of mine, na co-worker ko na, ay napakabait niya, kaya wala akong maalibay na hindi sumama sa kanya pag nag-i-invite, halika, sama ka pag Sunday. Mag-join ka doon sa fellowship. At nagkataon pa, nagkataon na, pero hindi nagkataon eh. Just then, the providence of the Lord, the same fellowship where she was going in Manila is the same also where my brother is going to. Although, ibang place siya. So mga kapatid, nakikita nyo dito yung When we go backwards in our lives, we can see that the providence of the Lord has been operating already. Amen ba? So, balik ako ngayon, kaya nung nalaman ni na Sister Minda at Brother Ruel that I was called by God to be a pastor and I'm obeying, mangiyak-ngiyak sila kasi wala silang kamalay-malay that their obedience during the chapter of our lives, nung panahon na yon, ay naging, yung pala si Lord may balak na ganito sa akin. I believe that is true for you also. Anyway, going back to Ruth, and actually Boaz na ngayon, si Boaz, he availed of the providential power and character of the Lord. And let's go now, because he was able to understand that reality of the Lord. What came next is this. Gumawa siya ngayon ng plano. Strategic plan. If we will read sa Ruth chapter 4 verse 4 at yung nangyaring proceedings doon, nung nag-usap na sila ni Mr. No Name, tingnan natin ang ginamit na strategy ni Boaz. It seems that Boaz conducted some kind of research regarding this Mr. No Name person. Remember, doon sa chapter 3, even chapter 2, nag-research na siya kung sino si Naomi, kung sino si Ruth. So pagdating dito, nung kausap na ni Boaz, si Mr. No Name, sabi niya, if you want the land, then buy it here in the presence of these witnesses. Yun, habang nandun sila sa town gate, nandito yung mga taga City Hall, dito, mag-usap tayo. But if you don't want it, let me know right away, because I am next in line to redeem it after you.
So nakita nyo that Boaz was clear in his intention, in his communication. It seems he planned it very well. Kung anong paano niya i-deliver yung statement doon kay Mr. No Name. Bilhin mo to, kailangan mo to. Kung bibilhin mo, ngayon na. Kung hindi, ako ang next in line. So, ang sigot dito ng mamang Mr. No Name, all right, I'll redeem it. So, kung nakita nyo, ang present muna ni Boaz, yung lupa, may opportunity ka na magkaroon ng property. So, sabi niya, sige, okay. So, nakita nyo, nakakuha ngayon ni Boaz ang attention at sige, bibiling ko. And then, in verse 5, then Boaz told him, of course, your purchase of the land from Naomi also requires that you marry Ruth, the Moabite widow. Are you noticing? Clear yung presentation ni Boaz, the Moabite widow. Ang kanyang kausap, isang Hebrew, Jewish. Para sa isang na-trained properly na isang Jewish boy at who became a man, it is not normal to marry a foreigner, especially somebody from Moab, a place where God hates. So, that way, she can have children. Nako, ito na yung banat ni Boaz. So, she can have children who will carry on her husband's name and keep the land in the family. Halata ba na nagpe-present si Boaz na in a way na i-reject nung kausap niya? Kasi mabigat yung presentation niya eh. At ganito, kailangan anakan mo si Ruth, pero ang pangalan na dadali nila, hindi pangalan mo, kundi pangalan ng kanyang late husband. So, this is the reply. Then I can't redeem it. Sa negotiations ito, kung sanay kayo makipag-negotiate, si Boaz nito, actually si Boaz, ang gusto na mangyari, itong sagot sa verse 6, na sabi nung mamang Mr. No Name, then I cannot redeem it. Kasi, it seems that Boaz, sa kanyang research, nalaman niya na may pagka-selfish itong si Mr. No Name. Iniisip lang niya sarili niya. Kaya, ayoko. Ibig sabihin, ito, the family redeemer replied, because this might endanger my own estate. So, ibig sabihin, si Mr. No Name, selfish nga siya. May pagka-selfish. Natakot pa siya na maapektuhan yung kanyang, kung anong meron na siya. So, ito na yung expected na answer na dapat ni Boaz. Sabi sa kanya, you redeem the land, I cannot do it. Hindi ko ma-picture, kasi naalala ko pag nakaranas ko kasi sa sales din eh. Kwentuhan kami, tapos maya-maya napag-usapan yung tungkol sa product, and then maya-maya sabihin ng buyer, sige, kailan na delivery? Gusto ko magtatalon, pero ayoko ipahalata na sobrang-sobra yung tuwa ko kasi baka sabihin, baka ma-misinterpret pa. Dito, ini-imagine ko lang si Boaz, kasi gusto niyang pakasalan na si Ruth eh. Medyo risky ito eh. Kasi paano kung sinagot ng mamang Mr. No Name na, sige, ako nang bahala. Pakasalan ko na si Ruth. Ako, bahala kong maging tatay sa maging anak niya at kahit na hindi sa akin. Pero si Boaz, I believe, with the providence of the Lord and with his strategic plan, ito ang magandang mangyari. Di tayo nag-move pala, no? Di tayo nag-move sa screen. Okay. So, nandun na tayo ngayon. Para ngayon kay Mr. No Name, it was a bad investment. That's why he decided not to go ahead with the negotiations. Bad investment. Baka maapektuhan pa yung properties ko. Pa-word na lang, Levi. Para naman kay Boaz, it is a legacy opportunity. So, Life Journey family, nakikita natin dito yung nangyayari. Kay Mr. No Name, who seems to be a selfish guy, it is a bad investment, but for Boaz, it is a legacy opportunity. So, balikan lang natin yung mga nangyari. Let's go to Elimelech. Obviously, he had no plan. Nagkaroon ng famine sa Bethlehem.
ang kanyang pinaka-convenient na gagawin, takasan natin ang Bethlehem, punta tayo sa Moab. Ibig sabihin, wala sang plano. Si Ruth, rather yung asawa niya, si Malon, who is also known as sickly and tired. Obviously, wala sang plano kasi nung namatay siya, walang fallback na pupuntahan yung kanyang byuda. Si Mr. No Name, ganun din, di niya makita ang kanyang buhay beyond the circumstances that he is currently in, yung negotiations. Ibig sabihin, wala sang long-term plan. So mga kapatid, sa Panginoon pala, one of the most spiritual things you can do is to make a plan. In the past, na-abuse yung sinasabi na let us be led by the Holy Spirit. Merong daw isang preacher noon, parang ganito, nag-preach siya sa labas, yun nga lang, hinangin lahat ang kanyang mga notes, kaya sabi niya, sige, bahala na si Lord. So, okay naman yun. Pero, in my experience, it is always spiritual to make a plan. As you will see later, God is the most planner of all. So, buti na lang, si Naomi marunong magplano, as we can see in chapter 3, and si Ruth, she took over from the plan initiated by her mother-in-law, and then after Ruth implemented this plan, it was Boaz's turn to continue with the plan. That brings us to this passage from the, asan na tayo? Ito na ngayon. So this is what happened after the conversation or negotiation of the man with the man with no name and Boaz. And so let's read. And with the land I have acquired Ruth, the Moabite widow of Malon, to be my wife. Yay! Love story. This way she can have a son to carry on the family name of her dead husband and to inherit the family property here in this hometown. You are all witnesses today. So obviously, doon sa city gate o sa town gate, doon in-announce ni Boaz yung kanyang final execution of the plan. Thanks be to God. Mukhang exciting yung kwento, no? Mas ano pa yata to kaysa sa mga telenovela eh. So going back, that brings us now to this. Nilalampasan ba akong ano kanina? Ito, Proverbs. I have to state this out. Good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcuts lead to poverty. Naalala ko during my high school days, doon sa shop, ang father ko kasi teacher siya ng woodworking sa high school. Meron doon nakalagay na mga haste makes waste. Yung nga, pag naglagari ka at di mo sinukat ng maayos, ubos yung kahoy mo, wala kang mabuo kasi laging mali. Kasi nagmamadali ka eh. So, naalala ko lang, marami na sayang na kahoy ako noong bata pa ako. Pero lumaki na, kuminsan meron pa rin ganon. So, I am praying that we will continue to be wise like King Solomon. So, like the characters that we are encountering today, they made plans. And of course, the providence of God, the strategic planning, we cannot do away with prayers of faith. Ngayon, you will be asking siguro, nasaan doon, Pastor Vio, yung mga prayer sa Ruth? Parang wala naman. In case na miss out natin, ito yon. If you will notice, mga short prayers, pero prayer pa rin. Long or short prayer, prayer pa rin yun, di ba? Amen ba? We can pray long, we can pray short, but nevertheless, all those things are prayers. Katulad yan, Naomi, she declared, may the Lord give you a husband. At alam na natin na ang kwento, natupad. Amen? Si Ruth, she prayed in chapter 1, may the Lord deal with me if I leave you. So anong nangyari? That compelled Ruth to follow her mother-in-law. Kasi ang prayer niya, may the Lord deal with me kung iwanan kita.
So it seems the conviction of the Lord is for Ruth not to leave her mother-in-law. So it's dead to follow. And then Boaz, as we can find in chapter 2, going back, nag-declare si Boaz, sabi niya kay Ruth, "May the Lord be with you." Tapos yung mga workers, nag-declare din ng prayer kay Ruth, "May the Lord bless you." So, going forward to the story of Ruth, then these prayers were answered. Meron pa. Si Boaz, "May the Lord repay and bless you." And Ruth also declared this prayer, "May I continue to find favor." And Naomi uttered a prayer in verse 19 of chapter 2, "May the Lord bless the man who blessed you." As we can see in the story here, indeed, God blessed Boaz with wisdom, planning, and recognition that God is at work. And also in verse 10 of chapter 3, Boaz uttered this prayer, "May the Lord bless you." So tama pala, no? Ang Ruth, walang mga miraculous na mga kagimbal-gimbal na mga thunder and lightning, but the presence of the Lord was there, and even His people, obviously, they are aware, or they were aware of the presence of God. That's why they were praying. And even the elders of the town gate, as we can see in verse 11 of chapter 4, "Then the elders and all the people standing in the gate replied, 'We are witnesses. May the Lord make this woman who is coming into your home like Rachel and Leah.'" Remember the story of Jacob? Si Rachel and Leah, from whom all the nation of Israel descended. As you can see dito, grabe yung declaration dito na prayer, no? Kasi si Jacob, later on, he was renamed by the Lord as Israel. And all the nation of Israel descended from Rachel and Leah. And then they continue to declare, "May you prosper in Ephratah." That is the place where they were. "And be famous in Bethlehem." Grabbing prayer to. If somebody would pray something like this for you, you better take note of that. Testimony lang, mga kapatid. Briefly lang. Many years ago, doon sa Good News Community Church, I doon ako sa 2 o'clock service. We were praying together with a Christian engineer. Isang ibang engineer, brother Del. Mechanical engineer. We were praying. Nakatayo kami. Tapos sabi niya, maya-maya nag-prophesy na, "Pastor Vio, God is showing me that your feet is going all over. You are not just for Baguio." During that time, I was wondering, how could it be? But sige lang, Lord. How could it be? Saan ako pupunta? Dito pa lang naman ako. Pero di ko kinontra yon. Ang sabi ko lang, sige Lord. That was 20 years ago. Di ko na kailangan sabihin sa inyo that these feet have been going all over. Somebody prayed and declared that prayer. So mga kapatid, para pala tayo makaproceed sa next chapter ng ating mga buhay, we have to recognize the providence of the Lord. Amen? And then we have to do some planning. And of course, prayer. These very things, lahat ito ginawa ng ating Panginoong Diyos. In 2 Timothy chapter 1 verse 9. Sino ba ang, matanong ko kayo, sabi kasi nang nagpray kay Ruth, "May you become famous in Bethlehem." Sino ba ang pinaka-famous sa Bethlehem sa lahat? Sino? Jesus? Jesus. Sige, mamaya makita natin yung connection, ano? Si Jesus. And then we find in 2 Timothy chapter 1 verse 9, Apostle Paul, receiving the revelation from the Lord, sabi niya, "For God saved us and called us to live a holy life,
He did this not because we deserve it, but because that was God's plan. Take note, plan. God's plan from before the beginning of time to show us His grace through Christ Jesus. Through Christ Jesus. And Mary, in Matthew chapter 1 verse 16, gave birth to Jesus, who is called the Messiah. Mga kapatid, dati, boring sa akin tong genealogy sa Bible. Ito sa Matthew chapter 1 ito. That Jesus was born through Mary. Balikan natin, sino ba ang magulang ni Mary? Si Joseph. Jacob had Joseph, Mary's husband. Tapos balikan natin, ang ninuno ni Jacob na tatay ni Joseph ay si Eleazar. Tapos sa next, si Eleazar ay ang kanyang ninuno all the way up, si, mahirap lang basahin yung mga pangalan, no? Si Shealtiel, na ang anak si Zerubbabel. So yun, ang daming generation na ano, no? As you can see, ito ngayon, i-fast forward natin, napabalik tayo, paatras tayo ng paatras. Paatras ng paatras, i-trace back natin yung genealogy, all the way back. Si David, kaya ngayon natupad yung prophecy sa Old Testament that the one who will reign forever is a descendant of David, from the house of David. Pero teka, saan ba galing si David? Ang tatay ni David ay si Jesse, ang tatay ni Jesse si Obed. Si Obed ay anak ni Ruth at ni Boaz. Hallelujah! Mga kapatid, grabe ano? Tingnan natin yung grabe yung providence at planning ng Panginoong Diyos. Nakikita nyo ngayon dito, kung tayo, ito idagdag ko lang dito na ano to, insight sa atin, spiritual insight. Some of us would become impatient. Ang tagal naman ni Lord kumilos. Pero si Lord in His providence, alam niya kung kailan at kung paano i-deliver niya yung kanyang promise sa atin. I'm not praying na ganito naman katagal na generation. Ganito katagal. But as you can see, the obedience or the worship of Naomi that later on affected her daughter-in-law, si Ruth, and Boaz, availing of the providence of the Lord, planning and praying, ginamit sila ng Panginoong Diyos. Imperfect as they were, to be the human progenitor of our Lord Jesus Christ. Amen? Ang sarap pala ng Bible, ano? Hindi pala boring yung mga pangalan na yan, all in all. And Boaz was the father of Obed, whose mother was Ruth. Life Journey family. How do we proceed to our next chapter in life? If you are impatient or you're not happy with where you are right now, don't judge yourself. Don't make some kind of conclusion that I'm not going anywhere. It's just your chapter today. But God is preparing a new chapter for you. It's up to you to choose God. Amen? What a wonderful plan God has for us. And that brings us, mga kapatid, how do we proceed as a church? How do we proceed as a nation? I'm sure habang papunta tayo sa Independence Day natin, some of us are asking, saan na papunta ang Pilipinas? Paano ng bayang Pilipinas? Gusto kong i-invite kayo na wag lang tayo mag-focus sa individuals natin. I'd like to invite you to focus as well on our beloved Philippines. Are we willing to
join God in the chapter that God has prepared for our nation? Walang political rally dito, ha? We allow the providence of the Lord to dictate. So mga kapatid, pwedeng tumayo tayo ngayon. I'd like you to just reflect on the message today. Nasaan kang chapter ngayon? Are you willing to go further to another chapter that the Lord has prepared for you? For your family, for your church, for your community, for our nation. We cannot tell ourselves, bahala na sila dyan sa Baguio, bahala na sila sa Pilipinas, problema na nila yan. Pero tayo, tinawag tayo ng Panginoon Diyos, di ba? Kung nakita natin genealogy from Boaz and Ruth, Obed down the line, David, Solomon, hindi sila perfect. Walang perfect doon actually. Isa lang naging perfect, si Jesus Christ. Pero lahat sila ay instrument ng Panginoon Diyos para matupad yung kanyang plano. Kaya willing ba tayo na maging bahagi ng plano ng Panginoon Diyos sa ating bansang Pilipinas? Willing ba tayo makialam in the right manner? Hindi para i-pull down yung ibang tao. Kasi nakakasakit kung minsan ang description ng mga Pilipino daw, mga Pilipino, mga crab mentality. Ang sakit na description niyan sa mga mga Pilipino eh. If you encounter also in the social media, only in the Philippines. And sometimes ang nakakasakit, Kristiyano pa ang naglalagay. So parang tinutuldukan na natin, dinidescribe natin ang Pilipinas na ganyan na talaga. Ano tayo? Sasama ba tayo sa bashing ng Pilipino? Or tayong mga Kristiyano ay itataas natin ang pangalan ng Panginoon Diyos na yes, the Philippines is a challenge, but is God bigger than the challenge of our nation? Is God bigger than the challenge that you are going through right now? Is God bigger than the challenge of your family? Is a challenge to the church? The mga challenges ng church at ng community natin? Would you acknowledge that God is provident? That He is at work even if we do not notice it? Would you like to believe that God is at work right now in your family, in your life? Are you willing to surrender to the Lord? Yes, Lord. Have it your way, not mine. I am forcing this issue, I am forcing this thing upon you and even to the people around me. But God, I realize I am limited. Yes, you have me, Lord. I have you, Lord, but I am also a human being. So at this point, mga kapatid, as we continue to bow before the Lord right now, can we just acknowledge that there are things in our lives, mga decisions that we have made that does not recognize the sovereignty and providence of the Lord. At the same time, if you have encountered the providence of the Lord, let us rejoice right now. Let us be thankful. Lord, thank you. Hindi ako aware, Panginoon Diyos, na 20 years ago, 30 years ago, Panginoon Diyos, ay ikaw pala ay gumagalaw na sa aking buhay. At sa mga kabataan ngayon, Lord, salamat na they can look forward to 5 years from now or 10 years from now, and still your presence will go before them. That they will not be living alone in this life, oh God. And so, Father, I pray that we will allow you, Lord God. Yes, Lord, work in our lives in the way you want to do it, Lord. Lord, patawarin mo kami sa mga panahon na
Akala namin, yung aming ginagawa, yun na yun. So, Panginoon Diyos, salamat din na ang kapatawaran ay laging available. Patawarin mo, Panginoon Diyos, sa aming mga assumptions, presumptions, sa pagmamagaling kong minsan. And at the same time, Lord, we celebrate, O Lord God, your goodness. Looking back in our lives, we can see your faithfulness. Na Panginoon Diyos, doon sa mga panahon na akala namin mag-isa lang kami, nandun pala kayo. At Lord, nagpadala ka ng mga tao. Nagpadala ka ng mga mensahero. Nagpadala ka, Panginoon Diyos, ng mga taong nagbigay sa amin ng hindi lang spiritual na advice, kundi nagbigay din actually ng physical na mga tulong, Panginoon Diyos. Kaya Lord, I pray, Lord God, na yung mga nasa online or manunod dito sa replay na hindi ka pa kilala, Panginoon Diyos, I pray, Lord God, that as they are listening to this message, that they will welcome you, Jesus, the famous one from Bethlehem, to be their Savior, to be their Lord, O God. And Father, again, let your name be well known in this nation. I'd like to call again the worship team. Let's say again, yung awit ng bayan.